Benedicto point of view. Where are you, Angelina? Tanong sa isip ko, nagpalinga-linga muli ako. Kanina, I saw her leave that way, sa may pinto sa kaliwa. Busy ako, oo, but at the same time, my eyes won't leave her be. Nakasunod ang mga mata ko hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Naglakad ako, tila sinundan siya kung saan siya dumaan kanina. Then she just disappeared after that door. There's two corridors. On the left is going out of the building. Sa parking lot ang punta kung hindi siya nakauwi, which means she went on the right side. Sana tama ko ng hinuha. I walked down through that corridor. Madilim dahil wala nang ang tao. We rent a big hall for the party just to accommodate everyone. Nakauwi na lahat kaya halos wala nang ilaw. Ang mga naglilinis naman ay sa loob lang ng hall. Habang papalayo ako sa main hall, ay natawagan pa ako ni Clarence. Benedicto, where are you? Clarence, can you tell them to open all the lights? Masyadong madilim. As I was speaking to him, ay bigla na lang namatay ang tawag. Nang tingnan ko yon ay nawalan pala ng signal. I don't know why, but maybe because I'm getting farther away. Gamit ang ilaw ng phone ko ay nagawi ako sa pinakadulo. Malayo pa ako ng konti nang mapansin kong upuan sa isang pinto. Nakabalandra yun sa may seradura. Parang sinadyang ilagay yun doon, just so the door will be locked from the outside. Bigla akong kinabahan, mabilis ang hakbang ko papunta doon. Angelina, I called as I took out the chair. I throw it at walang pakialam kung masira. I have this bad feeling. Kaya natataranta na ako na buksan yun. Angelina, I called out again as I pushed the door open. The door opened wide. Madilim pero dahil sa phone ko at sa damit ni Angelina na may kinang kahit na itim ay nakita kong nasan siya. Angelina, muli kong tawag sa kanya, nakaupo siya sa gilid. Gaya ng ginagawa niya sa loob ng kwarto. Ganun na ganun ang itsura niya. Yakap niyang kanyang tuhod at nakadukdok ang muka habang tila naging comfort zone ang gilid na bahagi ng kahit na anong silid. Angelina, nang pahakbang ako palapit sa kinaroroonan niya ay kagad namang nagkailaw. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi na kami nangangapa sa dilim. Angelina, muling tawag ko sa kanya. Muling humakbang palapit sa kanya. Gumalaw siya pero hindi siya tumingala sa akin. Nakatingin siya sa mga paa ko. Huwag kang lumapit sa akin, sigaw niya. Malakas na para bang natatakot siya sa akin. Pero hindi ko siya sinunod. Napatigil lang ako ng ibato niya sa paanan ko. Ang purse na dala niya. Ang sabi ko, huwag kang lumapit sa akin, Benedicto. I don't know why. Nararamdaman ko ang takot niya sa akin, yet she's mad too. Hindi ko siya maintindihan kung bakit nag-a-act siya ng ganito. I came to find you, sabi ko. Galit na rin. Tumingala siya sa akin. Ang mga mata niya ay namumula na parang kagagaling niya lang sa pag-iyak. But then, nalilisik din yun. She's really angry. She looks vulnerable and weak, but at the same time, her eyes are somewhat ready for a battle. Huwag mo nga akong patawanin, Benedicto. I know it's you who did it to me. Ikaw, bigla siyang pumalaho ng iyak. Nalalapitan ko siya, bigla siyang sumigaw kaya napatigil ako nagtatagis ang bagang. What's with her? Paano ako may kasalanan? Let's go home. Aya ko pa rin sa kanya. I want to say to her that she's safe now. Pero hindi ko nagawa dahil galit siya. At ako pong pinagbibintangan na may gawa na nangyari sa kanya. Napahilot ako sa sentido ko nang hindi man lamang siya tuminag sa kinaroroonan. Muli niyang itinagong mukha tumihikbi-hikbi habang umiiyak. I don't get it. Bakit niya ako pinagbibintangan? Ikaw yon. You have the same shoes, sabi niya. Lalo ko nalito, napatingin ako sa sapatos sa suot ko. I've changed my suit and shoes before going home a while ago. Hindi na kasi ako komportable. Bago ako makulong dito, I saw someone coming inside. Ikaw yun. Ako sa niya sa akin. Marasa ko na pailing kahit hindi naman niya ako nakikita. I was about to say something when Clarence came. Humahangos tong lumapit kagad sa amin. Angelina, tawag niya kay Angelina. Agad na tumingala si Angelina sa kanya, mas lumakas ang kanyang pag-iyak na makita si Clarence. Ang iyak niyang yun ay parang nagsusumbong. Nagpapasaklolo, lumapit sa kanya si Clarence. Biglang yumakap si Angelina sa kanya. Lalong pumalahaw ng iyak na ikuyom ko ang kamao ko. Nanatili ako sa kinaroroonan ko habang nakamasid sa kanila. Inaalo ni Clarence si Angelina na lalong lumakas ang iyak. She's mumbling something to Clarence. I want to go home. Sa paputol-putol na salita ika ni Angelina, mas lalong humigpit ang pagkakakuyom ng kamao ko
Hanggang sa hindi ko na mapigilan ng sarili ko, lumapit ako sa kanila. Parang alam naman ni Clarence ang gagawin ko. Dumistansya kay Angelina. I then scoop Angelina and step outside. Nang maramdaman niyang ako ang bumuhat sa kanya, nagpumiglas siya. Pero ramdam kong wala na siyang natitirang lakas. Nanginginig ang buo niyang katawan at nangihina. Marumi ng damit niya. I don't want dirt on me, pero nagawa kong buhatin siya at ilapit siya sa katawan ko. I don't know why, pero hindi ko matanggap na akong pinagbibintangan niyang gumawa sa kanya ng bagay na yon. Hindi ako ganun, playing a cheap trick to someone. Kung sino man ang gumawa nito sa kanya, I'll track it. Believe me, I didn't do this to you. Bulong ko sa kanya habang buhat ko siya. Hindi niya ako sinagot, nakakuyumos ng mga kamay niya ng damit ko. Ramdam kong gumuhit na maging kuko niya sa balat ko. Dahil sa maras na pagkakuyumos niya sa damit ko sa bandang dibdib, hinayaan ko siya. Let's go home, okay? Let's figure this out later. Umuwi na lang muna tayo, saad ko. Nakakapagod ang buong araw ko. Nakasunod sa amin si Clarence. Agad niya kaming pinagbuksan ng pinto nang makarating na kami sa parking lot. Maingat ko nilapag si Angelina sa upuan. Pumasok din ako kaagad. Lumayo sa akin at siniksik ang sarili sa gilid. Hindi pa rin niya ako pinaniwala ang hindi ako may gawa sa kanya noon. Naipinid kong mga labi ko. Wala akong pakialam kung ayaw niya akong paniwalaan. Ang mahalaga, she's safe now. She's safe and she's beside me now. Wala nang mag-aalala pa. Am I mad? Yes, no one does this to my people. Sinadyang ikulong si Angelina sa banyo na yon at kahit na sino man yon, empleyado ko man o hindi, mananagot siya. Nang malaman nila na ang nangyari, ay ako pa talagang napagalitan at sinisi dahil doon. Kaya naman sa Lunes na yon, agad kong inutusan si Clarence na mag-imbestiga kung ano talagang nangyari. At kung bakit sa akin sinisisi ni Angelina ang lahat kahit wala naman akong kinalaman. Sa tingin mo ba may galit kay Angelina para gawin sa kanya yon? Tanong ko sa akin ng Clarence nang dumating siya galing sa venue. Magaling ang may gawa sa kanya nun. Alam na walang CCTV sa pinakadulong lugar na yon. Kung saan nakita si Angelina. At kahit na anong hanap nilang kuha ng CCTV nandoon sa venue ay walang naging kahinala. May mga lumabas-pasok sa venue pero wala namang ginawang na kahit na ano. Do you think she did this to herself? Tanong na lumabas sa bibig ko. Pinapanood kong ilang mga kuha. And now, nakatutok ang mga mata ko sa isang video kung saan lumabas si Angelina na mukhang inis na inis. That was the time na hindi ko siya pinanalo. Kumunot ang noo sa akin ni Clarence nang tingalain ko siya. Halatang hindi niya sinasang-ayunan ng sinabi ko. Nga naman, paano niya ilalagay ang upuan sa labas? Yun lang kung may inutusan siya. Hindi naman niya siguro ipapahamak ang sarili niya ng ganun. Mr. Agente, don't worry. I'll investigate more. Tahimik akong inalisa ang lahat. Sa ilang buwan ng pagkakakilala ko sa kanya, I know she can do it to get me attention. Hindi ako makakapag-concentrate sa binabasa kong dokumento. Naglalaro pa rin sa isip kong takot sa akin ni Angelina sa gabing yon. Nagkulong siya sa banyo nang dumating kami. Kung hindi lamang kay Nana, hindi siya lalabas sa banyo. Kaya nagdadalong isip din ako't napapaisip. Tama naman si Clarence, bakit ipapahamak ang sarili niya? Well, if he's acting again, magaling talaga siya dahil nakuha na naman niyang bukong atensyon. Padarag akong tumayong ipinagtaka ni Clarence. Tiniklop kong folder na hawak ko't naglakad palabas sa opisina ko. May pupuntahan ba tayo, Mr. Argente? Takang tanong ni Clarence sa akin. Sa marketing department tayo. Sabi ko nagpatiuna ng umalis. Sumunod naman kagad sa akin si Clarence nang pumasok ako sa elevator. Seryosong hinintay kong pagdating namin sa floor nila Angelina. Kunutang noo ko dahil parang kay bagal ng elevator. Nakakainip. May kailangan ka ba doon, Mr. Argente? Tanong na muli ni Clarence sa akin. Hinarap ko siya. Hindi ko lang talaga lubos maisip kung bakit ako pinaghinalaan niyang gumawa noon sa kanya. Hindi niya ako kinakausap. I said in frustration. Simula nung nangyari yon, hindi siya umiimik kahit na kinakausap ko. Kaya hindi ko nasabi sa kanya na she won the trip to Hong Kong Disneyland. Mismong ako na sana magbibigay ng ticket sa kanya pero paano ko gagawin yun kung sobrang ilag niya sa akin ngayon. Bago pa man makarating sa floor nila Angelina ay may gustong sumakay sa elevator pero nagatubiling sumabay sa amin. Paano'y halatang talaga sa mukha kong galit na hindi ko alam kung para kanino at kung bakit. Mabilis sa mga hakbang ko papunta ng department nila Angelina. Nagulat pa nga mga empleyadong nakakita sa amin ni Clarence. Sa tuwing ginagawa ko kasi yun ay may tinatanggal ako sa trabaho ko. Walang pasabing pumasok ako sa kanilang opisina at inabutan ko ng pinagagalitan si Angelina ng kanyang katrabaho. Aba, Angelina, ilang araw na yan sa'yo. Hanggang ngayon, hindi mo pa natatapos.
Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi porket kasintahan mo si Mr. Torres, okay lang na. Naggulat at napatigil ang empleyadong nasa harap ni Angelina nang makita ako. Nalalaki ang mga mata niya nang patingin sa akin. Tapos napasilip sa likod ko kung nasan si Clarence. Si Clarence na sinasabing boyfriend ni Angelina sa kumpanya. Sir, alangan siyang napangiti sabay silip na muli kay Clarence. Mr. Torres, parang nabuhusan ng malamig na tubig ang empleyado na yon pero hindi ko masyadong pinansin. Nilipat ko mga mata ko kay Angelina nang nakatungo pa rin kahit na alam na nandun ako. Hindi niya ako nagawang tignan. Come with me. Matigas na saad ko pero nagngit-ngit ako dahil hindi siya tuminag. Lumayo ng katrabaho niya sa kanya dahil nakikita nitong galit sa mga mata ko. Pero sa Angelina, pinanindigan niyang baliwalain ako nandoon. Angelina, malakas sa tawag ko sa pangalan niya. That time nalalaki ang mga mata niyang tumingin sa akin. Hindi makapaniwala sa ginawa kong pagtawag sa pangalan niya. Ako din naman, I never thought I would do that. Pero talagang nasagad ng pagpapasyensya ko. Hindi lang sa bahay niya nagagawang baliwalain ako. Maging sa trabaho, hindi niya niisip na ako pa rin ang boss niya. Padarag kong inabot ang palapulsuhan niya, tinila siya. Sa paghakbang ko palabas ng hila siya, hindi nakaligtas sa paningin kong ilang mga kakaibang tingin lalo na kay Angelina. Mga matang nagtataka at nagtatanong, mga matang hindi makapaniwala. Maging ang mga nadaraanan naming mga empleyado sa ibang departamento ay hindi mapigilang sumilip. Mas lalo humigpit ang hawak ko sa kamay niya dahil hindi ko may paliwanag kung bakit ginagawa ko yon. Marahas akong pumindot sa button ng elevator. Padarag ko rin siyang hinila papasok doon bago tuluyan siyang marahas na binitawan. Naitaas kong kamay ko sa aking ulo out of frustration. Marahas na bumuga ng hangin at nagpalakad-lakad pabalik-balik bago siya harapin. Hindi sumabay sa amin si Clarence kaya kami lang ng dalawang nandun. You know what? Simula nung pumasok ka sa buhay ko, gumulo ng lahat. Paninisi ko sa kanya, this is not me anymore. I was composed in critical moments, hindi basta-bastang nagdedesisyon, hindi nag-iisip ng ilang beses. Hindi ako padalos-dalos ikikilos, iniisip ko muna sasabihin na nakapaligid sa akin bago ako magsasalita. Pero she changed it. Simula nung pinagduldulan niya sa sarili niya sa akin at pakasalan siya, everything went south. Nakapagsinungaling na rin ako sa kahit na kanino. Maging kay Miriam nagagawa akong magsinungaling. It's because I don't want to hurt her feelings. Yun ang laging sinasabi ng kabila kong isip. Idinadahilan sa tuwing magsisinungaling ako. Pero alam ko, nagsisinungaling ako dahil yun kay Angelina. Angelina's point of view. You're fired. Napaawang labi ko na magsalitang muli si Benedicto. Kasalukuyan na kami na sa opisina niya, doon niya ako hinila. Para lang pala pagalitan at heto nga, alisin sa trabaho ng saan ko para makabangon ng tuluyan. Hindi ako makapagsalita. Napatitig lamang ako sa kanyang hindi makapaniwala. What? Do you think nagbibiro ako? I am not Angelina. For now on, hindi ka na magtatrabaho dito. Alam kong galit siya. Ang hindi ko maintindihan ay kung anong dahilan para matrigger na naman ang galit niya. Hanggat maaari umiiwas ako sa kanya. For my sake. Pero heto pa rin siya. Dahil lang siya naabutan niya, kung hindi naman siya pumunta sa department namin, wala naman siyang dahilan para pagalitan ako at alisin. Nung gabing makulong ako sa banyo, hindi rin naman talaga ako sigurado na siya yun. Napagbintangan ko siya dahil siya takot. Na hanggang ngayon dala-dala ko pa rin. Hindi ko kasi lubos maisip na may makakagawa sa akin nun at kung bakit, anong mapapala ng taong gumawa sa akin ng ganon. I have nothing. Yumuko ako. Hindi pa rin nagsalita. Ayaw ko na makipag-argumento sa kanya. Wala rin namang mangyayari. Siya pa rin ang masusunod. Kung saan ako pupulutin, hindi ko pa alam. Tatanggapin ko na lang. Tumalikod ako at pilit pinigilan ng pagluha. Ayaw ko na maging kawawa sa harap niya. Humakbang ako papunta sa pinto ng opisina niya. He scoffed, malakas yun. Tapos tumawa siya ng pagak. So you just take it as it is, ha? Napatigil ako at napapikit ng mariin. Ano bang gusto niyang iparating? Tinatanggal niya ako sa trabaho, tinatanggap ko yon. Bakit parang dismayado pa siya? Muli sana akong hahakbang nang magulat ako sa pagpigil niya sa baraso ko. Nakalapit na pala siya sa akin. Hinaklit niya ako paharap sa kanya. Nabangga ko pa nga ang dibdib niya dahil siya maras niyang pagpihit sa akin. O baka sinadya niya dahil hindi na ako nakaalis sa pagkakadukdok sa dibdib niya. Why walk away? Just explain it. Mahinang untag niya. Naroon pa rin ang bigat sa kanyang pananalita pero medyo mahinahon na. Pinilit ko siyang itulak pero nasa likod ko ang isa niyang kamay para pigilan ako sa paglayo. Angelina, parang babalayin mula sa kanya. Nakagat ko ang ibabang labi ko.
Bakit ba niya ginagawa sa akin to? He fired me pero heto siya, parang inaalo naman ako. Explain what? Makikinig ba siya sa akin? I don't think so. May pinapagawa sa akin para sa isang product. Ginawa ko naman pero hindi nila nagustuhan. I asked them already to give me a week pero gusto nila matapos ko kagad. Pero nag-explain pa rin ako. Baka sakaling maintindihan niya at ibalik ako sa trabaho. Yun na lang inaasahan ko para makapag-ipon. Hindi hamak na malaki ang sasisweldo ko sa kumpanya kaysa sa iba. At alam kong hindi rin naman siya makakapayag na magtrabaho ako sa iba. Shit, mahina pero narinig ko siyang nagmura. Pagkatapos nun bigla niya akong tinulak palayo sa kanya. Nakaalalay naman ang mga kamay niya sa balikat ko hanggang sa makatayo ako ng maayos. This is your last chance, Angelina. Last warning, kapag nagiging cause ka pa ng problema sa department ninyo at sa kumpanya, huwag mo nang hintayin na ako magpapalaya sa'yo dito. You pack your things right away. Napatitig ako sa kanya. Ewan ko pero bakit parang mas galit siya na nag-explain ako. Go now. Taboy niya sa akin iniwasan ng tatanong ng mga mata ko. Tinalikuran niya ako at minwestrang kamay pataboy. Nangihinang bumaba ako sa floor namin. Kahit nung muli akong bumalik ay pinagtitinginan ako ng ilang empleyado. Siguro nasa nila na mapapatalistik na nga ako. Sa galit ba naman ni Benedicto kanina? Dumadagundong ang boses niya sa pagtawag sa pangalan ko. What happened, Angelina? Inalis ka ba? Sa pagdating ko sa cubicle ko ay nakaabang ng ilan sa mga katrabaho ko. Kabilang na doon si Katrina na siyang nagtanong, siguro naman nagawa ng paraan ng boyfriend mo na hindi ka matanggal. Mariin akong napapikit. Parang biglang umataking sakit sa ulo ko dahil sa mga nangyayari lalo na sa paulit-ulit na spekulasyon tungkol sa amin ni Clarence. Nasabi ko na noon na wala naman kami pero bakit ba pinagpipilitan nila? Angelina, hindi ka naman. It's my last chance, sabi kong nagmulat. Hinuli kong mga mata ni Katrina. Can we talk, Katrina? Seryosong saad ko. Tumayo ako at kinuhang kamay niya. Hinila siya pupunta sa rooftop kung saan malaya ko siyang makakausap na walang makakarinig sa amin. Ano bang problema mo sa akin? Tanong kong hinarap siya. Kararating lang namin sa rooftop pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Parang puzzled pa siya sa tanong ko na kunwaring walang alam sa sinasabi ko. Bigla ka nagbago sa akin. Kung may nagawa akong kasalanan, sabihin mo sa akin ng harap-harapan. I know I sound desperate. Parang pinagbibintangan ko siya pero sa tingin ko tama naman ako. May kung anong galit siya sa akin. I want to know the bottom of it. Hindi kita maintindihan, Angelina. Ano yung pinagpatuloy ang pagmaang-maangan? Nagsimula nang naman ito nung nagpi-play Cupid kasama ni Clarence. Eka ko. Napinig kong mga labi ko nang bigla siyang namutla. Sinasabi ko na nga ba tungkol ito kay Clarence at sigurado ako sa kanya. Galing ang chismis na boyfriend ko si Clarence. Walang kami ni Clarence, Katrina. Hindi ko siya boyfriend. Kung gusto mo siya, iyong-iyo siya. Sabi ko na may inis na sa tono. Paano nagkaganon siya dahil sa lalaki? Bakit hindi niya ako kausapin para diretsahin ko siyang sinagot? Parang hindi na kung ano-ano mga istoryang hinahabi niya tungkol sa amin. Para mampanatag na siya. Bigla siyang humagulhol na para bang sinabunutan ko siya at sinampal. Mas okay na lang yata na sampalin ko nga siya kaysa sampalin siya ng katotohanang nagkamali siya. Na mali siya ng hinala sa akin. Bumuga ako ng hangin. Pinilit ko minahon kahit na medyo inis pa rin ako. Ayaw kong gatungan ng pag-iyak niya. Katrina, please. Nainggit ako sa'yo, Angelina. Natigilan ako sa biglang pag-amin niya. Kahit na sabihin mong hindi kayo o walang kayo, nainggit pa rin ako kung paano kanya tignan, kung paano kanya itrato. Ibang-iba kung paano siya sa ibang empleyado. Kanyang humahagulhol. Pinilit kong baliwalain. Pero Angelina, inggit na inggit ako. Alam mo naman na simula pa nung unang pasok natin, gusto ko na si Clarence, sabi niya. Napaupot umiyak sa mga palad, nakagat kong ibabang labi ko. Halata na noon na gusto niya si Clarence at ang ginagawa niyang pagka-cupid ay kunwari lang para magpapansin. Nakakasira ng magandang relasyon ng inggit, Katrina. We were friends. Okay naman tayong dalawa noon. Pero dahil sa inggit mo na wala namang basehan, you ruined it. Hindi ako nagsasalita pero alam ko kung anong ginagawa mo behind my back. Please stop it. Ang inggit ay parang lasa na lumalaman sa pagkatao ng isang tao at kapag nagpalamon tayo, siguradong makakagawa tayo ng mali sa kapwa. Kaya ngayon pa lang gusto ko nang putulin ang inggit niyang yun sa akin. Wala kang dapat nakainggitan sa akin, Katrina, because I have nothing. Gusto kong idagdag pero pinigilan kong aking sarili. Kung alam lang sana niyang totoo, baka imbis na kainggitan ako, ay kaawaan niya pa ako.